Alam natin na ang Ama namin ay galing sa translation ng Our Father. At alam natin na ang Our Father ay translation lamang ng Pater Noster ng Latin. Sa mga nagnanais magsimula na magsimba sa traditional Latin Mass at para sa mga gustong magrosaryo o magdasal sa Latin, ang bidyong ito ay isang mabisang paraan para sa panimula na matutunan ang mga ito. Ang Latin ay wika na ginagamit lamang sa simbahang Katolika. Ito ay mabisang dasal dahil ang mga demonyo ay takot na takot sa wikang Latin. Ito ay dahil ang Latin ay isa sa mga wika na nakasulat sa karatula na ipinaskel sa krus ng Panginoong Hesus. Kasama nito ang wikang Grego at wikang Hebreo, kung saan isinulat sa nakapaskel na karatula sa krus, kung saan ipinako ang Panginoong Hesukristo, ang mga katagang Jesus ng Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Kung kaya't itinuturing din na ang wikang Latin ay isa sa mga tatlong wika na itinuturing na sacred languages o sagradong wika. Alam niyo ba na ang Ama namin na madalas na dinarasal sa mga makabagong misa o Novus Ordo Mass sa tinatawag nilang Tagalog Mass ay may konti subalit napakalaking kamalian. Ito ay dahil ang mga nag-translate nito ay hindi sumunod sa 100% translation ng Our Father na dapat sinunod para sa tunay ng kahulugan ng dasal na ito. Hindi man natin maabot ang 100% translation dahil marahil sa pagkakaiba ng mga katangian ng bawat wika, ay dapat natin kunin ang pinakamalapit na salita sa bawat salita na ating bibigyan ng kahulugan. Lalong-lalo na ang bibigyan natin ng kahulugan ay ang dasal na itinuro mismo sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang Panginoong Diyos nating lahat. Sa pamamagitan ng bidyong ito, we will shoot two birds with one stone. Ang malaman kung paano magdasal ng Pater Noster na Latin ng Ama namin at malaman din kung ano ang mali sa Ama namin na karaniwang ginagamit ngayon sa Tagalog Mass. Mas mabilis nating matutunan o ma-memorize ang mga dasal sa Latin kung alam din natin ang kahulugan ng bawat salita, more or less. Okay, umpisahan natin agad. Ang Pater Noster ay nag-uumpisa siyempre sa Pater Noster. Pater. Ang ibig sabihin ng Pater ay Father sa English o Ama sa sariling atin. Isang mahalagang malaman na ang mga salita sa wikang Latin ay nagbabago depende sa gamit sa pangungusap sa tinatawag nila na declension. Sa mga declension ng salita, ang binabago dito ay ang dulo ng mga salita gaya ng nouns, pronouns at adjectives pati ang numbers. Isa ring magandang malaman na ang Latin ay ninuno ng marami sa mga wika na ginagamit sa Europa gaya ng Italian, French, Portuguese, Spanish, Romanian at Catalan. Ang mga wikang ito ay tinatawag nila na Romance languages. Marami sa mga salita sa English ay galing sa Latin. Kung kaya't kung marunong ka ng English at konting Spanish, ay maging mas madali para sa inyo ang wikang Latin. Ilan sa mga salita sa English ay galing sa salitang pater.
Ito ay gaya ng patrimony, patriarch, patron, patronize. Madali lang ito tandaan dahil katunog nito ang father, pater. Sasabihin natin ng mabagal, hindi pater o pater, kundi pater, noster. Ang ibig sabihin ng noster ay our sa English o namin sa Tagalog. Madali lang tandaan ito dahil kamag-anak yata nito ang Spanish na nosotros. So, memorize na natin ang pater noster na ang ibig sabihin ay our father sa English o ama namin sa Tagalog. Next sentence na tayo. Qui est in celis. Qui, meaning who sa English, sino naman sa Tagalog. Madali lang tandaan dahil ang qui sa Spanish ay galing sa qui ng Latin. Est, meaning is or it is sa English. Ay sa Tagalog. Madali ito tandaan dahil katunog ng est ang is sa English. In, meaning in sa English, nasa sa Tagalog. Madali ito tandaan dahil ang in sa English ay galing sa in ng Latin. Celis, meaning heaven sa English, langit sa Tagalog. Bibigkasin ito na celis, hindi kaelis kundi celis. Celis. Madali ito tandaan dahil sa celis nanggaling ang salitang celestial ng English na ang ibig sabihin ay belonging to or relating to heaven. Qui est in celis, meaning who is in heaven or who art in heaven sa English. Sa Tagalog naman ay kung sino ay nasa langit. Hindi po yun sumasalangit ka dahil ang Diyos ay hindi na kailangan sumalangit. Hindi kailangang sumama sa langit ang Diyos dahil ang Diyos ay may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos mismo ay nasa langit mula noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangungusap na ito na qui est in celis o kung sino ay nasa langit ay itinuturo natin kung sino mismo ang gusto nating makausap o kung sino tayo nagdarasal. Yan ang Diyos o ang Diyos Ama mismo kung sino ay nasa langit. Qui est in celis. Sa Tagalog, kung sino ay nasa langit. Next sentence. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur, meaning hallowed or holy sa English. Sa Tagalog ay banal. Sanctificetur. Sancti, fi, ce, tur. Sanctificetur. Madali ito tandaan dahil sa Latin na sanctificetur nanggaling ang English na sanctify na ang ibig sabihin ay to consecrate or to make holy. Nomen, meaning name sa English at ngalan o pangalan sa Tagalog. Madali ito tandaan dahil sa nomen ng Latin nanggaling ang English word na nomenclature na ang ibig sabihin ay selecting of names. Tuum, meaning your sa English at mo sa Tagalog. Madali ito tandaan dahil sa tuum nanggaling ang tu ng Spanish. Makikita natin ito sa Spanish song na Eres tú. Gaya ng como una promesa, eres tú.
eres tu. Sanctificetur nomen tuum, meaning holy be your name or hallowed be thy name sa English, at sa Tagalog ay banal ang pangalan mo o banal ang ngalan mo. Hindi po ito sambahin ang ngalan mo. Ito ang tanong. Hindi ba dapat sambahin natin ang Diyos ng buong buo at hindi lamang ang kanyang ngalan? Ganun pa man, mali po talaga ito. Ang ibig sabihin ng Sanctificetur nomen tuum ay hallowed be thy name o holy be your name sa English, at sa Tagalog ay banal ang pangalan mo o banal ang ngalan mo. Next sentence. Adveniat regnum tuum. Adveniat meaning to arrive or to reach or to come about sa English, at sa Tagalog ay paririto o parating. Adveniat. 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 Madali ito tandaan dahil sa adveniat ng Latin nanggaling ang English word na advent, meaning the arrival of a notable person or thing. Sa Christian theology ay the coming or second coming of our Lord Jesus Christ. Ang Advent ay ipinagdiriwang natin sa unang bahagi ng Pasko. Regnum meaning kingdom sa English, at sa Tagalog ay kaharian. Madali ito tandaan dahil kamag-anak nito ang Spanish word na reina, na ang ibig sabihin ay queen. Regnum. 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 Alam na natin ang tuum na your sa English at mo sa Tagalog. Adveniat regnum tuum, meaning thy kingdom come or your kingdom come sa English, at sa Tagalog ay paririto ang kaharian mo. Hindi po yun mapasa amin ang kaharian mo, kundi paririto ang kaharian mo. Halimbawa, ano kaya kung sabihin mo sa kapitbahay mo, mapasa amin ang lupain mo? Hindi kaya magalit ang kapitbahay mo? Kung masamang sabihin yan sa kapitbahay mo, paano pa kaya kung sabihin niyo sa ating Diyos Ama na mapasa amin ang kaharian mo? Hindi kaya magagalit ang Diyos sa inyo? Para sa akin ay hindi na kailangan kamkamin ang kaharian ng Diyos na siksik, liglig at umaapaw. Makitira na lang ako sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang sapat, kundi lubos-lubos na yun. Ang higit pa dito para sa akin ay labis ng kasakiman. Ito ang tanong, kung sakali na mapasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos, paano naman ang Diyos? Matitiis nyo ba na mawalan ng kaharian ang Diyos ng langit at lupa? Ganun pa man, mali po talaga ito dahil ang ibig sabihin ng Adveniat regnum tuum ay thy kingdom come or your kingdom come sa English, at sa Tagalog ay paririto ang kaharian mo. Next sentence. Fiat voluntas tua. Medyo mahirap ito dahil wala itong eksaktong katumbas na salita. Ganun pa man, gagamit tayo ng pinakamalapit na salita para dito. Fiat meaning let it be done sa English, at sa Tagalog ay hayaan mong matapos o hayaan mong matupad. Fiat, hindi fiat kundi fiat, mabagal na fiat. Voluntas meaning will sa English, sa Tagalog ay loobin o kalooban. Voluntas. Madali lang ito tandaan dahil sa voluntas nanggaling ang English word na voluntary,
na ang ibig sabihin ay acting on one's own free will. Tuwa, meaning your sa English at mo sa Tagalog. Ang tuum at tuwa ay pareho lang na salita dahil ang tuwa ay declension ng tuum. Tandaan natin na ang mga salita sa Latin ay nagbabago depende sa gamit nito sa pangungusap sa tinatawag nila na declension, at ang nagbabago ay ang dulo ng salita. Tuwa, hindi tuwa kundi mabagal na tuwa. Fiat voluntas tua, meaning your will be done or thy will be done sa English, at sa Tagalog ay matupad ang loobin mo. Ang ibig sabihin nito ay hinahayaan natin ang Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari at ipapasa Diyos na lang natin ang lahat dahil may tiwala tayo sa Diyos. Next sentence. Sicut in cielo et in terra. Sicut, meaning as, just as, or like sa English, at sa Tagalog ay gaya ng o parang. Alam na natin na ang in sa Latin ay in din sa English at nasa sa Tagalog. Alam na natin na ang cielo ay heaven sa English at langit sa Tagalog. Et sa English ay and at sa Tagalog ay at. Terra, meaning earth sa English at sa Tagalog ay lupa o mundo. Madali lang ito tandaan dahil sa Latin nanggaling ang English word na terrestrial na ang ibig sabihin ay on or relating to the earth. Terra, hindi terra kundi mabagal na terra with double R. Terra. Sicut in cielo et in terra, meaning on earth as it is in heaven. Sa English, sa Tagalog ay dito sa lupa parang nasa langit. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Panem, meaning bread sa English at tinapay sa Tagalog. Panem, hindi panim, kundi mabagal na panem. Madali ito tandaan dahil sa Latin na panem nanggaling ang Spanish word na pan, na ang ibig sabihin ay bread. Dito nanggaling ang paborito natin na pandesal, nostrum, meaning our sa English at namin sa Tagalog. Kapareho nito ang noster na isang declension ng nostrum. Tandaan natin na ang mga salita sa Latin ay nagbabago depende sa gamit nito sa pangungusap sa tinatawag na declension. Nostrum, hindi nostrum kundi mabagal na nostrum. Quotidianum, meaning daily sa English at pang-araw-araw sa Tagalog. Kung marunong ka sa Spanish, ay malalaman mo na sa quotidianum ng Latin nanggaling ang Spanish word na quotidiano, na ang ibig sabihin ay daily sa English. Quotidianum, quotidianum, quotidianum. Da, give sa English at bigyan sa Tagalog. Nobis, as sa English at kami sa Tagalog. Nobis, hindi nobis, kundi mabagal na nobis. Hodie, today sa English at sa araw na ito sa Tagalog. Hodie, hindi hodie, kundi hodie.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, meaning, give us today our daily bread sa English, at sa Tagalog ay, bigyan mo kami sa araw na ito ng aming pang-araw-araw na tinapay. Hindi yun, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Una ay masyado namang demanding ito. Ngayon, as if now na, ora mismo, parang umu-order naman sa restaurant. Ano ba yun? Ginawa nating waiter ang Diyos? At bakit yung mga Amerikano kontento na sa order na tinapay, samantalang yung mga Pilipino gusto yata kumpleto pati lahat ng klaseng putahe in order na? Anong putahe ba yun in order nyo? Lechon, morcon, pansit palabok, crispy pata, fried chicken, menudo, kare-kare, halo-halo, leche flan, ube halaya, sapin-sapin, mais con hielo, braso de Mercedes, turon, maha blanca, buko pie. Hindi kaya puputok na ang tiyan natin sa katakawan na yan? Ito ang tanong, bakit tinapay lang ang gustong hihin natin sa Diyos Amang nasa langit? Para sagutin nito ay dapat basahin natin ang buong Matthew chapter 6. Dito ninyo makikita na pagkatapos tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano magdasal, ipinaliwanag din niya kung bakit ito ang gusto niyang hilingin natin sa ating Diyos Amang nasa langit. Marahil ay habang sinasabi niya na dapat hilingin lang natin ay ang tinapay lamang, ay nababasa din niya na ang mga tao doon ay nagtatanong, bakit tinapay lang? Paano naman yung ulam? Paano naman yung masarap na fried rice? Ito ang kanyang paliwanag. Huwag kayong mag-alala sa kakanin at inumin para sa inyong buhay o idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Tignan niyo ang mga ibon sa langit, ni hindi sila nagtatanim, ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga bodega. Ganun may pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? Huwag na kayong mag-alala at magsasabi, ano ang ating kakanin? Ano ang ating iinumin? O ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang mga ito. Kaya't hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos, at lahat ng mga ito'y idadagdag para sa inyo. Dito niyo makikita na hindi ganitong makamundong pagkain ang gustong hihilingin natin sa Diyos Amang nasa langit. Hindi po ordinaryong pagkain ang gustong hilingin natin ayon sa ating Panginoong Hesukristo sa Diyos Amang nasa langit. Basahin niyo ulit ang Matthew chapter 6 gamit ang Douay-Rheims Bible, kung saan nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 11 ang pangungusap na, "Give us this day our super substantial bread." Ano ba ang tinapay na ito na may superpowers kundi ang Eucharistia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanging tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Tunay nga, kakainin nyo na ang lahat ng pagkain sa buong mundo ay mamamatay pa rin kayo kung hindi nyo kakainin ang Eucharistia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali talaga ang magdasal na bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, dahil ang ibig sabihin ng Latin na panem nostrum quotidianum da nobis hodie ay
Give us today our daily bread sa English at sa Tagalog ay bigyan mo kami sa araw na ito ng aming pang-araw-araw na tinapay. Et dimitte nobis debita nostra. Alam na natin na ang et ay and sa English at sa Tagalog ay at. Dimitte, meaning forgive sa English at sa Tagalog ay patawarin. Dimitte, dimitte, dimitte. Alam na natin na ang nobis ay as sa English at kami sa Tagalog. Debita, meaning due or debt sa English at sa Tagalog ay utang. Debita, hindi debita kundi debita. Madali ito tandaan dahil sa Latin na debita na isang declension ng debitum nang galing ang English word na debt. Nostra, meaning our sa English at sa Tagalog ay namin. Ang nostra ay isang declension ng noster. Nostra, hindi nostra kundi nostra. Et dimitte nobis debita nostra, meaning and forgive us our debt or and forgive us our trespasses sa English at sa Tagalog ay at patawarin mo kami sa aming mga utang o pwede rin na at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Next sentence. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Alam na natin na ang sikot ay as, just as, or like sa English at sa Tagalog ay gaya ng o parang. Alam na natin na ang et ay and sa English at sa Tagalog ay at. Nos, we or us sa English at kami o namin sa Tagalog. Dimittimus, meaning forgive sa English at sa Tagalog ay patawarin. Ang dimittimus ay isang declension ng dimitte. Dimittimus, dimittimus, dimittimus. Debitoribus, meaning debtor sa English at may utang o nagkakautang sa Tagalog. Ang debitoribus ay declension ng Latin word na debitor, meaning debtor sa English. Madali lang ito tandaan dahil sa Latin na debitoribus nanggaling ang English word na debtor. Debitoribus, debitoribus, debitoribus. Nostris, our sa English at sa Tagalog ay namin. Ang nostris ay declension ng noster. Nostris, hindi nostris kundi nostris. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, meaning as we forgive our debtors or as we forgive those who trespass against us. At sa Tagalog ay gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin o gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Next sentence. Et ne nos inducas in tentationem. Alam na natin na ang et ay and sa English at sa Tagalog ay at. Ne, meaning not sa English at sa Tagalog ay wag. Alam na natin na ang nos ay as or we sa English at sa Tagalog ay kami o namin. Inducas, meaning induce or succeed in persuading or leading someone to do something sa English at sa Tagalog ay ipahintulot. Inducas, hindi inducas,
kundi inducas. Madali ito tandaan dahil sa Latin na inducas nanggaling ang English word na induce. Alam na natin na ang in ay in din sa English at sa Tagalog ay nasa o sa. Tentationem, meaning temptation sa English at sa Tagalog ay tukso. Madali ito tandaan dahil sa Latin na tentationem nanggaling ang English word na temptation. Et nos inducas in tentationem, meaning and induce us not into temptation, or and lead us not into temptation sa English, at sa Tagalog ay at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Next sentence. Sed libera nos a malo. Said, meaning but sa English, at sa Tagalog ay subalit o ngunit o pero. Libera, meaning free, deliver, or save, or set free sa English, at malaya o palayain o iligtas o iadya sa Tagalog. Libera, libera, libera. Alam na natin na ang nos ay us or we sa English, at sa Tagalog ay kami o namin. A, from sa English at mula sa Tagalog. Malo, meaning bad or evil sa English, at sa Tagalog ay masama. Malo, hindi malo kundi malo. Madali ito tandahan dahil sa malo ng Latin nanggaling ang malo ng Spanish na ang ibig sabihin ay bad, at katunog nito ang mali sa Tagalog. Sed libera nos a malo, meaning but deliver us from evil sa English, at sa Tagalog ay ngunit iligtas mo kami sa masama o at iadya mo kami sa masama. At uumpisahan natin ang ating dasal sa sign of the cross na sa Latin ay in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nomine, meaning name sa English, at pangalan o ngalan sa Tagalog. Ang nomine ay declension ng Latin word na nomen. Nomine, nomine, nomine. Patris, meaning father sa English, at sa Tagalog ay ama. Ang patris ay declension ng Latin word na pater. Patris, hindi patris kundi patris. Filii, meaning son sa English, at sa Tagalog ay anak. Filii, filii, filii. Spiritus, meaning spirit sa English, at sa Tagalog ay espiritu. Spiritus, spiritus, spiritus. Sancti, meaning holy sa English, at sa Tagalog ay santo. Sancti, sancti, sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meaning, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa English, at sa Tagalog ay sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay mabubuo na natin ang tamang Ama namin. Ama namin, kung sino ay nasa langit, banal ang pangalan mo. Paririto ang kaharian mo. Masunod ang kalooban mo. Dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo kami sa araw na ito
ng aming pang-araw-araw na tinapay, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, parang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon ay mabubuo na rin natin ang Pater Noster na Latin ng Ama namin. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ako ay nagtataka kung bakit ganito at parang napakababaw ng translation ng Ama namin na ginawa nila para sa Tagalog Mass. Parang nakalimutan na ang ilang mga mahalagang paniniwala at pananampalataya ng simbahang Katolika. Kung inakala ninyo na ligtas na kayo kung nasa English Mass kayo, ay masasabi ko, may problema din iyon. Alam nyo ba na ang karaniwang ginagamit na misa ngayon sa mga simbahan ay ginawa ng 6 na protestante? Ito ay ginawa ni Pope Paul VI upang mahikayat ang mga protestante na maging Katoliko. Alamin at sundan sa susunod na kabanata ano ang Novus Ordo Mass at ano ang kaibahan nito sa traditional Latin Mass. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,